Gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Senador Bong Revilla, pansamantalang nakalaya matapos payagang magpiyansa para sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal. Senator Ping Lacson at DPWH Secretary Vince Dizon nag-usap na raw tungkol sa umano'y anomalya sa flood control project sa Taguig na iniuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Maginang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste posibleng kasuhan ng plunder at graft kaugnay po ng Ghost Kuryente projects. At ang kontrobersyal na issue sa system law sa ating kuryente bill, himayin natin mamaya sa News Explained. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos makapagpiyansa ng 1 milyong piso para po ito sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman na nagsampa ng kaso, pag-aaral nila ang mga pwede nilang hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ngayong gabi, nag-post si Revilla ng litrato kung saan kasama na niya ang kanyang pamilya. Yan po ay matapos siyang makalabas ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Bukod sa 1 million pesos, nagbayad din ang dating senador ng 20 mil para sa mga legal fees. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na mapatunayang may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Ang kasong malversation through falsification of public documents ay sinampa ng Ombudsman laban kay Revilla noong Enero. Kaugnay ito sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon naman sa Ombudsman, nire-respeto nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pag-aaralan daw nila mga pwede nilang hakbang para maipakita na malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Ayon sa kampo ni Revilla, sa simula pa lamang, pinagkatiwala na ng dating senador ang kanyang tiwala sa judicial system. Ang desisyon daw ng korte ay patunay na hindi malakas ang ebidensya laban kay Revilla. Nagpapasalamat at natutuwa raw si Revilla sa nangyari. Babawi muna raw si Revilla sa kanyang pamilya na hindi niya nakasama ng 6 na buwan. Ayon naman sa palasyo, nire-respeto ng administrasyon ang desisyon ng mga korte o ng korte. Nasa prosekusyon na raw kung ano ang kanilang magiging remedyo. Dapat lang daw na laging manaig ang batas. So he is on bail for the charge of malversation of public funds through falsification of public documents. However, I understand na meron pang pending plunder complaint, hindi pa charge, na nakahain pa doon sa DOJ for preliminary investigation. Actually, medyo matagal-tagal na yung nandun eh. So, hindi pa yun umuusad. So, Naalala ko lang yung sabi mo na wala talagang non-bailable na kaso. So ito yung example. but this is malversation eh. Yeah, pero ibig ko lang sabihin, pwede ka talaga mag-apply at mag-apply ng bail. At pag pinayagan ng korte, makakapag-bail ka talaga. So ito yung isa yung halimbawa noon. Ano? Pero dagdagan lang natin na hindi rin pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa yung mga kapwa-akusado pa ni Revilla, gaya na dating DPWH Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Tapos, a bit of background na siguro so people will also remember. Si Bong Revilla was charged before but acquitted of plunder. Oo. In 2014 siya kinasuhan at inaresto for the charge. At nung 2018 siya po'y pinawalang sala. Although ang kanyang chief of staff ay kinonvict, Yes. Naalala ko si yan. Richard Cambe. Yes. Ang dahilan daw ng korte, hindi napatunayan ng prosecution na si Revilla ang mismong tumanggap ng 224 million pesos na kickbacks. Kasi tanda ko yung depensa dyan ni Senator Revilla ay yung pagpo-forge nung kanyang signature. So parang ang lumalabas nga talaga hindi umabot sa kanya kung hindi doon sa kanyang COS lamang. That's according to Senator Revilla. According, yeah. Oo. At syempre, ang abangan natin in the next days to come ay yung kila Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta kung sila ba ay papayagan din makapagpiyansa. Okay. Kontrol raw ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga operasyon ng DPWH sa Taguig City. Yan daw natuklasan ni Senator Ping Lacson. Naglabas din si Lacson ng mga anyay ebidensya sa umano'y anomalya o ghost project sa Taguig na kilalang baluarte ng pamilyang Cayetano. Sa website ng Senador, pinakita niya ang 4 na slope protection project sa Taguig na hinawakan ng 4 na magkakaibang contractors. Pero ang nakapagtataka raw, ni-recycle o pare-pareho ang ilan sa mga litrato na ginamit para sa documentation ng 4 na magkakaibang proyekto.
sa isa pang ebidensya ni Lacson, makikitang pareho rin ang letrato ng dalawang magkaibang contractors sa progress report ng magkakahiwalay nilang proyekto. Petsa at ilang detalye lamang daw ang binago dito. Ayon kay Lacson, double appropriation ang nangyari sa mga proyekto kung saan parehong binigyan ng budget ang mga ito. Pero iisa lamang daw ang proyekto. Natuklasan din daw ni Lacson na umaabot hanggang 33% ang kickback umano sa infrastructure project sa Taguig. Sa Facebook post naman ni Lacson, iginiit niyang iginagawad ang mga proyekto sa Taguig sa anyay mga paboritong kontraktor at saka raw susunod ang mga district engineer sa mga utos ng mga anyay pinagkakatiwala ang tauhan ni Senator Alan Cayetano. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Ping Lacson. Pero uniquely, yung Taguig, kasi ang modus operandi sa Taguig, talagang controlled by one and the same person. Nag-iisa lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano lang yan. Walang makakagalaw doon nang wala siyang go signal. Na-identify na rin namin at kinukumpleto namin yung money trail. Naisumiti na ni Lacson sa Ombudsman ang mga ebidensyang nakalap niya. Tumawag din daw sa kanya si DPWH Secretary Vince Dizon para siguruhin ang buong suporta ng ahensya sa pagkuha ng dokumento at mga ebidensya. Wala pa namang komento rito si Senator Alan Peter Cayetano pero naon niyang sinabi na bukas siya sa anumang investigasyon. Giniti ni Cayetano na tinatarget siya ngayon ni Lacson pero bumelta dyan ng senador. Nato ang kanilang pahayag. Yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo. Pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya. Sinasabi niya sinisingle out. Hindi ko siya sinisingle out o hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pinrioritize ko lang dahil sa ingay niya. So hindi ako magpapa-hypocrito. Talagang kinalkal namin yung Taguig. Sabi ko, mag-focus tayo rito kasi ang ingay-ingay nito. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik doon sa Senator Lacson. Aminado naman siya. Kasi ang tanong dyan, parang napag-usapan niya hindi ko alam kung sino kausap ko, pero parang sabi, ang tanong nga dyan ay, bakit ngayon mo lang nilalabas? Kung talaga palang merong mga maanumalyang projects dyan sa Taguig, bakit ngayon lang nilalabas sa Senator Ping Lacson? So natanong siya kanina doon sa nilamanong Ted at DJ Chacha, at yun yung sagot niya na parang matagal nang nasa baol yung lahat ng mga ebidensya, pero na-overwhelm daw sila sa dami, inuna nila yung sa Bulacan, pero ngayon dahil napakaingay daw ni Senator Alan Cayetano at pinitik nga niya itong si Senator Ping Lacson, di pinakalkal daw yung sa Taguig. Di wala ng plastikan, yun naman pala talaga yung rason. Pero nasa baul na raw. Nasa baul ever since. Meron daw talaga. Pero Baul talaga. pero aminado siya na na pinakalkal niya talaga kasi nga daw maingay. So sabi niya, di sige, go. Ikaw muna. You know, we were talking to Senator Lacson din kanina. Okay. Kasi ang, mas madaling habulin yung mga contractor at saka DPWH for ghost projects. Kasi nga naman, kung hindi na-deliver, hindi nagawa yung proyekto at pinirmahan niya ng DPWH at ng contractor na tapos na, well, obviously, sabit sila doon. Ang tanong is, how do you link the legislator or proponent of the project to the ghost project? May tinanong din yan, nabasa ko kasi yung transcript, natanong din kay Senator Ping Lacson dyan. Ang sabi niya, may mga pirmado silang affidavit ng mga willing mag-witness. So, I think ipinasa, pero ayaw na niyang pangalanan kung sino yung mga yan. Plus, sabi niya, umaasa sila na mas dadami yung dokumento that will link dun sa kung sino man yung mambabatas dahil nga daw nangako raw si DPWH Secretary Vince Dizon ng full, hindi support full cooperation sa pagkuha ng mga dokumento at ano pa mang kailangan pagpapatunay. So, yeah, I understand. And it's the same answer he also gave us kanina that he would rather not go into details yet. Pero the same question still stays na what kind of document or evidence kaya would anybody have that would link the project proponent or legislator doon sa hindi pagkumpleto ng proyekto. Kasi after a legislator proposes a project and it's passed in let the go budget. niya na yun Yun na yun eh. So, yun na. That's a magic question for a lot of people, I think. Unless yun din pala yung tanong ko sa'yo, gaano ba kalakas, paano kung kwento lang ng witness or ng whistleblower? Yeah. But we don't have details kasi sabi nga naman ni Senator Lacson, wag muna natin pag-usapan in public because it is under investigation. Okay.
Sinampa ng reklamong graft at plunder ang maginang sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Lebiste. Ayon sa ombudsman na siyang nagsampa ng reklamo, bigo ang solar energy network ni Lebiste na maipatayo ang mga solar projects na nakasaad sa prangkisa nito. Nagkakalaga raw ng 10 bilyong piso ang proyektong hindi na ibigay ng kumpanya ni Lebiste. Dagdag pa ng ombudsman, may sabuatan din umano sina Legarda, Lebiste at si dating Energy Secretary Alfonso Cusi para makakuha ng prangkisa ang Solar Energy Network. Ginamit din daw ni Legarda ang kanyang posisyon sa Senado para mabigyan ng proyekto ang kanyang anak. At dahil daw dito, nagkaroon ng monopolyo sa mga solar energy projects sa bansa. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Lebiste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Sa ngayon ay wala pa rin natatanggap si Legarda na anumang komunikasyon mula sa ombudsman. Pero tinatanggi niya ang alegasyon at sinabing wala silang winaldas na pera ng bayan. Wala pa rin tugon sa issue si Lebiste pero una niyang inamin noon na hindi nakapagtayo ang ilan niyang kumpanya ng solar energy infrastructure. Bagay na sinisisi niya sa gobyerno. Bukod sa reklamo mula sa ombudsman, ipapatawag ng NBI si Batangas Representative Leandro Lebiste kaugnay naman sa sinasabing planong pag-frame up di umano kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin ipapatawag ng NBI sa susunod na linggo si dating Congressman Jing Paras. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakuha sila ng impormasyon mula sa nahuli nilang talent manager na nambubugaw umano ng mga alagang artista. Kinuha raw ni Paras ang nasabing talent manager para i-frame up si Recto sa isang sex scandal. Pinangakuan umano ng tig 1 milyong piso ang talent manager, pati ang 4 na babaeng kukunin sana bilang bahagi ng iskandalo. Ayon pa kay Matibag, financier daw ng plano si Lebiste. Hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila. Gusto gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas, Itinanggi naman ni Congressman Lebiste ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto. Sa isang text message naman sa News 5, sinabi ni Recto na pinapaubaya niya sa NBI ang investigasyon sa sinasabing character assassination plot laban sa kanya. Susunod, himayin natin kung ano itong systems loss charges sa ating mga electric bill. At low pressure area magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inamin ni VP Sara Duterte na wala siyang problema kay Pangulong Marcos bilang tao kundi sa pagiging Pangulo nito. Sa panayam sa bise sa The Netherlands, sinabi niya nagkukomento lang siya tungkol sa anyay magulong bansa. Sinabi niya ni VP Sara matapos niyang batikusin ang SONA ni PBBM. Tinawag niya ring weak leader ang Pangulo. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. Buwelta naman dyan ng palasyo, patunay lang ang pahayag ni VP Sara na hindi siya tinrato ng masama ng Pangulo. May sagutin ng Malacanang sa pagtawag ni VP Sara na weak leader si PBBM. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang,
Sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon. Kahapon lang nang aprubahan ni PBBM ang pagsasapubliko ng financial records ni VP Sara at asawang si Man Scarpio. Git ng kampo ni Carpio, bagamat nirerespeto nilang mag-asawang otoridad ng Senate Impeachment Court at susunod sa proseso, naniniwala silang may mahalagang isyong legal na dapat pang mabigyang linaw kaugnay ng pahintulot sa paglabas ng kanilang mga income tax records. Noong Lunes, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na gusto niyang ipatanggal itong systems loss charges sa mga electric bill. Hindi nga naman kasalanan ng consumer itong systems losses, kaya hindi naman daw tama na ang consumer din ang nagbabayad nito. Itong isa sa mga matinding pinalakpakan sa SONA, lalo't ang mahal nga naman talaga ng kuryente dito sa Pilipinas. Kaya simplihan po natin ang usapin nitong systems loss charges sa inyong electric bill para mas madaling maintindihan. Ihalimbawa po natin ang Meralco Bill. Ipaalala ko lamang po sa inyo ang TV5 po, sister company ng Meralco. Ngayon, sa pangkaraniwang bill ng Meralco, ito po ang mga kasama ang systems loss charge. Pumapatak ng mga 5 to 5.5% ng kabuuang electric bill, yung typical ng Meralco. Ito pong pinakamalaki, nasa 64%. Siyempre, yan po ang generation charge. Sunod ang distribution charge at yung government taxes. Okay, ano yung systems loss charge na yan at bakit po siya kontrobersyal? Sa basics po muna tayo. Hindi po lahat ng systems loss charges ay dahil sa mga jumper cable at mga illegal na koneksyon. Meron pong dalawang uri ng systems charges or systems losses. Andyan po yung technical at yung non-technical losses. Ang tinatawag pong technical systems loss ay ang kuryenteng nawawala bilang bahagi po ng normal na transmission at distribution ng kuryente. Habang dumadaloy kasi ang kuryente sa kable, umiinit po ito at talagang nababawasan yung kuryente. Dahil po yan sa resistance ng kable o kaya ng transformer at iba pang mga equipment. Mas kapansin-pansin po ito pag mas mahaba ang dinadaluyang kable. Dahil po dyan, madalas tinuturing itong bahagi ng cost of delivering electricity ng mga power distributors. At dahil din po dyan, sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, itong technical systems loss ay kinakarga sa mga electric bill. Pero, gaya nga ng sabi natin, dalawang klase po yung systems losses. Doon naman tayo sa pangalawa at yung mas kontrobersyal. Ang non-technical systems loss ay yung kuryenteng nawawala dahil po sa mga jumper cables, illegal connections, o kaya pag-tamper ng mga metro. Ito po yung mas kontrobersyal dahil wala naman talaga tayong kinalaman dyan. Sa ibang bansa, kadalasan po ay hindi ito nakakarga sa mga electric bill liban sa ilang developing countries gaya nga po ng Pilipinas at ng India. Ngayon, ang tanong, sa pagitan po ng technical at non-technical losses, ano ang mas malaking porsyento? Sa tansya mismo ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang typical na Meralco bill ay merong kabuuang systems loss charge na nasa 5.5%. Combined na po yung dalawang yun. Sa batas kasi nakakap ang pwedeng singilin ng mga power distributors na systems losses. At dun po sa 5.5% na yan, karamihan or 4.5% ng bill ay dahil sa tinatawag na technical systems losses. At yun namang nakakargang lugi dahil po sa mga jumper cables at mga illegal connections, nasa 1% po ng ating Meralco bill. At ito pa ang isang dagdag na issue. Iba po ang sitwasyon sa kanayunan kumpara sa mga urban centers dahil mas mataas ang kanilang systems losses. Dahil mas magkakalayo yung mga bahay, mas malaki ang nawawalang kuryente sa mga technical losses. Ito pa, mas mahirap o mas delikadong hanapin yung mga illegal na koneksyon sa ilang lugar dahil liblib ang mga ito at maring may armado. Kaya sadyang mas mataas din ang mga non-technical losses. At yan po ang ilan sa mga issue na kailangan pag-usapan at pagdesisyonan ng mga otoridad. Ano ang gagawin dyan sa dalawang uri ng systems loss charges? Pareho ba silang aakuin ng mga power distributors o isa lamang sa kanila? At kung sakali, kaya ba silang i-absorb ng mga kooperatiba, lalo na sa mga probinsya?
Mga kapatid, maulan ng weekend sa ilang lugar sa bansa habang sa susunod na linggo mas malakas pa ang nagbabadyang ulan. Sa ulat ng Pag-asa, apektado pa rin ng isang low pressure area ang Visayas, Bicol Region, Marinduque at ilang bahagi ng Calabarzon. Itinuturing na ito ng Japan Meteorological Agency bilang isang mahinang bagyo. Sakaling ituring din itong bagyo ng Pag-asa, tatawagin itong Bagyong Luis. Sa datos ng Metro Weather, lalapit ang LPA sa Bicol Region. Dahil dyan, maulan doon sa weekend, pati na sa Eastern Visayas at Caraga. Posible ring umulan sa nalalabing panig ng bansa sa hapon dulot ng thunderstorms. Ayon pa sa Metra, sa Miyerkules posibleng pumasok sa kanto ng Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na may international name na Dolphin. Ang bagyong yan ay ang LPA at ang LPA ang posibleng pumatak at magpalakas sa habagat sa susunod na linggo. Sa Martes o Miyerkules, posibleng maranasan ang malakas na ulan dulot ng habagat lalo na sa kanlurang panig ng bansa. Damay din dyan ang Metro Manila at Central Luzon. Makakatulong yan sa Angat Dam na nasa below critical level pa din. Katunayan, bahagyang nadagdagan ang water level nito dahil sa mga nagdaang ulan. Maaraw naman sa umaga at tanghali dito sa Metro Manila pero sa hapon at gabi, mataas ang tsansa na umulan. Suportado ng Pinoy artist ang newest single ng Kings of Pop na SB19 na Lollapalooza na pag-debut. LSS ang lahat sa new song na Lawless. Pinerform lang naman niya ng SB19 sa Lollapalooza sa Chicago sa Amerika. Very proud sa kanila ang Bini. Gento raw umangat ang musikang Pilipino. Kinongratulate din ng Ben and Ben ang SB19 sa kanila raw legendary performance. Si Pinoy singer and songwriter Maki napasigaw pa nga sa galing ng P-Pop Kings. Ang aga raw niyang gumising para manood. Ang Department of Tourism nagpa-watch party para sa 18. Pagsuporta yan sa SB19 na bago ring tourism ambassadors. Susunod, K-pop boy band na NCT 127 may stop na sa Pilipinas para sa kanilang world tour. At ang nakaka-touch na birthday surprise sa Barker na nagmagandang loob sa kanyang kapitbahay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kakalamputan na kambang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero hindi pa yan sigurado dahil posible pang maunsyami ang rollback. Sa ngayon, batay sa 4 na araw na trading, 80 centavos kada litro ng gasolina ang posibleng rollback. 50 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero kung magtuloy-tuloy at kung lalala pa ang gera sa Middle East, baka imbes na bumaba ang presyo, tumaas pang lalo. Actually, yung missile attack nila nagsimula na naman, kaya sana hindi maging masama yung price trend nitong last day, yung Friday. Dagdag dagok sa mga tsuper kung magtataas naman ang presyo ng petrolyo. Iniinda na raw nila ang 5 sunod-sunod na oil price hike. Kaya sana naman daw kahit sentimo na lang ay bumaba pa rin ang presyo. Ang siguradong tulong sa ngayon para sa mga tsupere ang discount sa petrolyo. Pinag-aaralan ng LTFRB na itaas ang discount at gawing 15 o 20 pesos kada litro ng diesel para sa mga jeepney at UV Express. Kasabay nito, pinadedesisyonan pa kung ipatutupad ang taas singil sa pasahe sa mga jeepney at bus. Samantala, nakatakda namang tumaas ang presyo ng LPG sa Agosto. Ayon sa kumpanyang Regasco, epekto ito ng muling pagsiklab ng gulo sa Middle East. Dedesisyonan pa raw ng DOE kung magkano ang dagdag sa presyo. For Regasco LPG, it will happen on Monday. It will be an increase, the equivalent of $40 per metric ton. So we are just waiting for the computation of the Department of Energy.
Magbabalik sa bansa ang K-pop boy band na NCT 127 para sa kanilang world tour. Gagawin ang kanilang concert sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sa December 12. To be announced pa kung kailan ang ticket sale at ang presyo. May stops din ang concert ng NCT sa Jakarta, Hong Kong, Bangkok, Saitama, Kuala Lumpur at sa Macau. Isa pang magbabalik sa bansa ang Korean star na si Seo In-guk. Bibisita ang aktor sa SM Mall of Asia sa Pasay sa August 22 bilang bahagi po ng special event ng isang clothing brand. Bumida siya sa mga K-drama na Reply 1997 at Boyfriend on Demand. Hoy, update naman tayo sa mga SOWON. After 19 years, aalis na sa ng SM Entertainment si Girls' Generation member Yuri. Sa pahayag ng management na SM, hanggang August 31 na lang ang kanyang kontrata sa kanila. Aabot pa yan sa 19th anniversary ng K-pop sensation na Girls' Generation sa August 5. Sa kabila niyan, tuloy pa rin daw sa pagiging GG member si Yuri. Bukod pa dyan, usap-usapan din ang nilulutong proyekto nila ng co-members niya na sina Suyang at Yoyon. Abangan yan sa August. Anong sabi mo tungkol sa NCT 127? Parang plak. Sorry po. Parang- NCT 197. Ano po ang plate number niyo, sir? Parang kang, feeling mo MMD ka, no? Oo. O yung sa parking. Ganun. Peace. Para po sa ating pagpapamag-good night. Maraming netizens ang naantig sa birthday blowout ng isang senior citizen sa Cubao, Quezon City. Gamit ang pera mula ayuda, nagpa-burger siya sa kanyang kapitbahay. Yan po si Tatay Lando sa kanyang 72nd birthday. Nakatanggap po siya ng 400 pesos na financial assistance mula sa barangay. Inubos siya kagad. Doon niya kinuha ang pinambili sa burger para i-treat ang kapitbahay. Uy, sabi ng uploader na si Aika, maliit man sa iba pero malaking bagay na yan para sa pusong marunong magbahagi, gaya ni Tatay Lando. Sobra-sobra naman ang balik dahil maraming netizens ang nagpadala ng pagkain at iba pang tulong kay Tatay Lando na mag-isa na lang pala sa buhay. Ang galing ano, tapos kakarampot niyang nakuha. Buti pa si Tatay Lando, ikaw ka lang pa po burger. Alam mo, kung may magpapaburger dito, ikaw yun. Ay, teka, goodbye na diba? tayo. Diba? Alam mo, dapat ang ginawa ng Tatay Lando, yung Scott's Burger, yung buy one, take one. Bakit naman yun talaga? Para marami siyang Pero parang papel yun. Alam mo, ikaw naninira ka ng mga produkto ng ano eh. Ikaw talaga eh. Oy, happy birthday, Tatay Lando. Napakabait mo magpa-burger ka naman naman. kay Tatay Lando. Hindi siya ka nagpapaburger eh. Bigay ko yung address ko, ha? Nanghingi pa ng burger eh, no? Very good, very good. Goodbye, Philippines na tayo. Yan po ang 30 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan, Frontline Tonight.